So yun nga mga kaibigan, direct to the point na tayo, no? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy kasi hindi ako pwedeng magtagal sa live dahil may gagawin pa ako. So mga guys, dito ay natatawa lang ako, no, dito sa mga Duterte na talaga namang patuloy po nila na pinagtatanggol yung kanilang idolo. Na kahit kitang-kita na nila mga kaibigan, yung mga pagkakamali ng kanilang idolo ay patuloy pa rin talaga nilang pinagtatanggol. So mga kaibigan, meron po dito, etong si, ano ba pangalan nito? Ang pangalan nito ay si Kakoy Tinyo, mga kaibigan, palagay ko troll ito eh. Ang sabi po niya, mga kaibigan, doon sa video na naipost ko, ang sabi niya, another witness of Trililing, recycled issue pa more. Isunod mo yung kasama ni Las Cañas na isa pang witness ni De Lima at Trililing, si Matobo. Pure Dilawan, turn Pinklawan nga ito, pretending to be loyalist, no? So, mga kaibigan, ito yung sinasabi niya, mga kaibigan, tungkol doon sa video, no, na i-post natin dyan, no, na pinapakita natin yung mga witnesses noon. Sabi niya, mga kaibigan, sa iba pa niyang comment na ipalabas na daw ito sa Senate hearing pero hindi daw umubra. So, ito yung mga kaibigan na masasabi ko. Alangan naman umubra. Panahon yun ni Duterte. Alam naman natin mga kaibigan na sa panahon ni Duterte, hawak niya sa leeg ang Senado, hawak niya sa leeg ang PNP, takot lahat sa kanya. Diba? Pero ngayon, nawala na siya sa pwesto mga kaibigan. Eto na yung panahon na talagang mapagtutuunan na yan ng panahon. At talagang papakinggan yung mga witnesses. Kasi wala na siya sa pwesto eh. Wala na siyang power sa gobyerno. Yung power niya underground na lang, di ba? Kung meron siyang ipapa-tsugi, mga ganyan, underground na lang patago. Samantalang noong nasa power pa siya mga kaibigan, ay talagang hayagan, no? Kayang-kaya niyang kontrolin lahat. So tama naman yung sinabi niya, recycled issue. Recycled talaga yan. Pero ngayon mga kaibigan, kailangan na talaga itong pag-usapan, ilabas lahat yan kasi yung mga biktima, yung mga dugo ng mga taong na biktima mga kaibigan ay talaga namang nagsisisigaw at humihingi ng hustisya. Mga kaibigan, way back Genesis in the Bible, ang unang krimen, alam niyo ba kung sino ang pinakaunang kriminal sa history ng mankind? Walang iba lang naman mga kaibigan kundi si Cain. Si Cain ang unang kriminal at siya ang unang tao na nakagawa ng crime. Ano yung ginawa niya? Bakit siya naging unang kriminal mga kaibigan? Pinatay lang naman niya ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa kanyang sobrang selos. At dahil doon mga kaibigan, no, isang araw, tinanong siya ng Panginoon, nasaan ang iyong kapatid? Ano ang sagot niya? I am my brother's keeper. Mga kaibigan, hindi niya alam na alam ng Panginoon ang kanyang ginawa kay Abel. Si Abel ay sinama niya sa parang at kunwari sila ay nagkukwentuhan, namamasyal, naglalakad at nung sila mga kaibigan ay nasa malayo na at wala nang nakakakita. Yun ay kumuha siya ng isang bato at kanyang pinukol sa ulo. At ang kanyang kapatid ay natsugi. Anong ginawa ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, nung nangyari yun? Siningil niya ngayon si Cain sa dugo ng kanyang kapatid. At pinarusahan niya si Cain ng matinding kaparusahan. Mga kaibigan, mula noon si Cain ay naging wanderer. At eto pa ang isang napakatindi na kaparusahan sa kanya. Hindi siya mamamatay. Siya mga kaibigan ay talagang pinarusahan ng Diyos na habang buhay magiging wanderer siya. Hindi siya magkakaroon ng magandang buhay, ng maayos na pamilya. At habang buhay ay maiisip niya na siya ay under the curse of the Lord. Kasi mga kaibigan, kapag ikaw ay kumitil ng buhay ng isang tao, yan ay sukdulan. Mga kaibigan, hindi ka Diyos.
Hindi ka Diyos para kitlin ang buhay ng iyong kapwa-tao. Ang Diyos lang ang may karapatan para kumitil ng buhay ng tao. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, wala kang karapatan para kitlin ang kanyang buhay. Sino ka? Ikaw ba ang gumawa ng langit at lupa? Ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng buhay? Hindi ikaw. Wala kang karapatan. Kaya nga mga kaibigan, ito ang masasabi ko. Ngayon ay sinisingil na ang dating Pangulo sa lahat ng kanyang kasamaan na ginawa sa mga Pilipino. Mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, nung pinapanood ko kanina, na high blood ako na actually, audio siya mga kaibigan. Na-post ko dyan panoorin nyo mamaya yung sinasabi ko. Audio siya at hindi ko kinaya yung part mga kaibigan na yung mga suspected user na mga female mga kaibigan, pinarape muna. Investigation with rape, pinarape ni RRD at habang mga kaibigan pinarape doon sa mga civilian na mga yung assets yung mga asset niya na civilian pinarape doon at required yung mga pulis pati si RRD ni-required niya yung mga pulis na kailangan manood habang nire-rape yung mga female suspected user. Tingnan mo mga kaibigan kung gaano ka barbaric, inhuman, demonic. Diyos ko, hindi ba katao? Ito ba ang pinagtatanggol ninyo na Pangulo ng Pilipinas na sinasabi ninyo? Mga shits! Diba? Nakakagalit. Mga shits! Nasaan ang utak ninyo? Nag-iisip pa ba kayo ng matino? Yan ang tanong ko sa inyo, mga shits. Nag-iisip pa ba kayo ng matino? Paano kung isa dyan, anak nyo? Paano kung isa dyan, nanay nyo? Or kamag-anak nyo na babae? Paano? Mga shits, hindi kayo nag-iisip ng matino. Diba? So, eto ngayon, mga kaibigan, sinisingil na siya. At ito, sabi ko nga ang gawin ng Pangulo natin talagang dapat napapasukin na yan. Kasi mga kaibigan, sino ba naman ang maglalakas ng loob para imbestigahan yung dating Pangulo na yan? Sino ang maglalakas ng loob para imbestigahan siya? Samantalang nahawakan niya yan for 6 years. Yung mga kapulisan na yan. Inispoiled niya yan, di ba? Sa panahon niya, inispoiled niya. Kasi meron siyang yung utos na, kailangan ganito kota-kota. Kailangan makakota kayo. Tapos promotion mangyari promotion. So ang ginagawa mga kaibigan ng mga pulis noon, napag-alaman ayon din sa isang salaysay nung si Mayo, yung pulis, ayon din sa salaysay ng mga pulis mga kaibigan na nasabat sa isang bypass operation na sa panahon ni Duterte mga kaibigan, ang ginagawa nila kahit na yung wala na silang mahuli, wala silang mahuli na drug pusher o kaya user, ang ginagawa nila mga kaibigan ay nagtatanim sila. Tinataniman nila ng droga at pagkatapos ay sinasabi nila na nanlaban. Kasi sinutsugi na nila, kunwari nanlaban. Kita nyo, umabot ng 7K. Sa DOJ, 7K plus ang record. Sa PNP, 6,000 plus ang record. Pero sa human rights, lahat-lahat na umabot ng 30K ang record. So mga kaibigan, nasaan na yung mga tao na yun? Yung kanilang dugo na inutas, mga kaibigan, yung kanilang buhay na inutas ng dating presidente. Nasaan na sila, mga kaibigan? Yung mga kaluluwa nila ay humihingi ng hustisya. Ito ba nga shits na to na nagtatanggol kay Degonyo? Palibhasa kasi, wala kayong kapatid na na biktima, palibhasa. Wala kayong kamag-anak na biktima. Ako wala rin
Kasi wala naman akong adik na anak, wala naman akong adik na kapatid, wala akong adik na relatives. Pero meron akong concern. Kasi naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia. Bible believer person ako. Na iisa lang ang pwedeng kumuha ng buhay ng tao, ang Diyos na nasa langit. Wala nang iba. Kahit gaano kasama ang tao, hindi mo dapat patayin at ilagay ang batas sa iyong mga kamay. 'Di ba? Sabi ko nga mga kaibigan sa aking mga live, no, kung gusto mo talagang patayin ang mga 'yun, idaan mo sa tamang proseso, no? Utusan mo ang Kongreso, gumawa kayo ng batas na magkaroon na tayo dito ng death penalty. And then, pag andyan na yung batas, hulihin mo yung mga yan. Mga adik, hulihin mo lahat yan. Pagkatapos, pag patunayan na talagang sila yung mga adik, ilagay mo sa death row. Kung talagang gusto mong patayin lahat. Diba? Diba? At least, dinaan mo sa tama. Dinaan mo sa batas ng tao. Sinasabi ko nga mga kaibigan, no, ang sabi din sa Biblia, kung ano man ang batas na pinapayagan dito sa lupa, ay pinapayagan din sa langit. In-honor ng kalangitan. Nakalagay yan sa Biblia. Pero maling-mali na ilagay mo yung batas sa sarili mong kamay, na kikitlin mo yung mga buhay ng mga yan dahil lang sa gusto mo. Diba mga kaibigan? So eto tignan nyo nakakakilabo talaga. Yan. At mga kaibigan, lahat ng ito talagang masasabi nating totoo. Kasi dito pa nga lang, no, sa SMNI, di ba mga kaibigan, sinabi niya mismo kung anong ginawa niya sa confidential funds. At tamang-tama doon sa mga sinasabi ni na Las Cañas, sinasabi ni na Asierto, no, na binabayaran sila. So tamang-tama. Kaya ibig sabihin mga kaibigan, totoo ang mga testimony ng mga tao na ito. At sabi ko nga mga kaibigan, bakit ako naniniwala dito kay Las Cañas? Kasi ang sabi niya mga kaibigan noon, ayon doon sa kanyang interview kay Karen Davila, isang araw nagising na lang siya na sobra ang kanyang konsensya. Kinukonsensya siya, halos hindi na siya makatulog, at talaga namang grabe na yung nararamdaman niyang konsensya. Mga kaibigan, pumunta daw siya sa pari at siya ay humingi ng tawad. No? Siya ay nag-confess sa kanyang mga kasalanan na ginawa at nagkaroon siya ng spiritual awakening. At sabi niya, ready siya magpakulong kasama si Duterte. So ibig sabihin mga kaibigan, hindi siya yung hindi siya yung mag-witness para makulong si Duterte. Hindi siya yung mag-witness para sirain si Duterte, kundi nag-witness siya mga kaibigan, sinasabi niya lahat ng ito para yung kanyang konsensya ay kumbaga makabayad naman doon sa ginawa nilang kasalanan. At gusto niya, sabi niya, gusto niyang makulong siya at si Duterte. So, kaya naniniwala ako sa taong ito, kay Las Cañas, kasi totoo yung kanyang sinasabi, meron siyang spiritual awakening. And then, mga kaibigan eto sabi ni RRD Police Colonel Eduardo Lasher. Yes, man. Binili ko. Pinapatay ko lahat. Police Colonel Eduardo Lasherto. Anong sabi? Ang intelligence funds, binili ko, pinapatay kong lahat. Yan. And then, ito mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo itong part na to. Would die hard. Give me 200,000 as operational fund. But the funding for Mayor Notable against Madala Mata, Mayor 31 million, and from Kibuloy is 1 million. Pinapapatay ni RRD yung pari si Lamata, Father Lamata. At anong sabi? Magbibigay din daw, magdadagdag din daw si Kibuloy ng 1 million. Mga kaibigan, yan magdadagdag di umano din si Kibuloy ng 1 million para sa buhay ni Father Lamata. Grabe mga kaibigan? So, magtatanong tayo. Naniniwala ba kayo dito?
Totoo ba ang lahat na ito? Mga kaibigan, according dun sa mga sinasabi niya na yung intelligence funds kung paano niyang gamitin, mga kaibigan, malapit na maaring totoo nga ito. Diba? Tuloy natin. So you dilly-dallied and until you never got to kill Father Lamata, no? Yes, until the time when Lilo, because it was the aftermath of the election. Ah, yes. Yes. Usually, sir, he gets angry at people when these people criticize him, no? I think that's the same thing that happened Jude Pala. Yes. Sir, another question. Mga kaibigan, nawala saglit ha. Entered investigators from the Commission on Human Rights went there. Were you aware that Duterte wanted De Lima assassinated right there and then in Laod Quarry? Well, the truth of the fact is that I was not there, but I was know the plan because Duterte and me, and Belaud, and SPO for Sunny Pimentola, talk about this, the De Lima assassination, but not Ambos, because Belaud doesn't agree that Senator or Commissioner De Lima will be ambushed in his property because the main suspect at that time is called Belaud in our group. Okay. But the other option of Sunny Binaventura is to kill De Lima through a sniper. Okay. Can you tell us about that, sir? What was the plan? Yes. The plan is to kill De Lima, I think somewhere in Bahada or Insular Hotel. Okay. Insular Hotel, somewhere that. But it was... Mga kaibigan, kwento ko na lang panoorin niyo lang mamaya to yung video na yan, no? Nakapost dito yan. Si De Lima, bakit hindi nila nagawa yung kanilang mission? Kasi during that time, nasa Insular Hotel daw si De Lima at ang dami daw mga trees at ang balak nila is sniper. So ibig sabihin mga kaibigan, sa sobrang dami ng mga trees, hindi nila makita yung kanilang target. At ang sabi niya dito, sobrang napakahigpit daw ng security ng Insular at sobra daw talagang protected ng napakaraming mga CCTV at napakaraming mga security. Yun ang dahilan kung bakit hindi nila na ganun si De Lima. At mga kaibigan, yung isa dito na talagang sobra talaga sabi ko, hindi ito kayang gawin ng tao, mga kaibigan, no? Yung nahuli nila ng mga female, babae, nahuli nila ng mga babae na mga suspected. Sabi niya suspected eh. So hindi pa talaga confirmed, kundi suspected drug user. Take note user, hindi po pusher, kundi user. Suspected drug user. Mga kaibigan, investigation with rape. So inimbestiga nila, ayaw umamin, ni-rape. At ang pinagawa yung mga civilian na assets. At ito pa, required pa daw ni Duterte, kailangan manood yung mga pulis habang andoon din si Duterte. So mga kaibigan, during that time na pinapakinggan ko ito, no, itong kanyang narrative mga kaibigan, napaiyak ako mga kaibigan, hindi ko napigilan kasi yung biro mo siguro kayo meron din kayong anak na babae, kapatid, di ba? Meron din kayo mga kaibigan na babae. Biro mo, mga kaibigan, hindi ka man lang binigyan ng, kumbaga, tinanggal yung iyong karapatan, bukod sa tinanggal yung iyong karapatan ay talagang, di ba, nilabag yung iyong pagkatao, yung iyong pagkababae, at pinarape ka pa, mga kaibigan, doon sa mga civilian na mga assets. Grabe, no? Tapos, hindi ko ma-imagine, mga kaibigan, yung ordeal, yung paghihirap ng mga female user na ito na suspected pa lang, hindi pa naman talaga confirmed,
Hindi ko ma-imagine yung paghihirap nila kung ano yung nangyari sa kanila during that time. Pagkatapos, ongoing, pinapanood pa sila. See? Very barbaric, demonic, inhuman. Nagagawa lang yan ng isang tao na lango sa droga. Walang kumbaga, walang matinong kaisipan. Yan ang epekto. Di ba? Mga kaibigan, talaga, grabe. Tapos, eto sila, kanilang sinisira ang Pangulo natin na nagko-cocaine, pero eto ang kanilang Pangulo, mga kaibigan. Napakaraming mga ebidensya, matitibay na mga ebidensya. Pero anong sinasabi ng mga DD sheets? Wala. Pinagtatakpan nila. Hindi daw totoo. Old issue, recycled issue lang daw. Ay, naimbestigahan daw yan noon sa Senate, pero hindi naman daw umubra. Alangan umubra yan, panahon niya noon, di ba? Sa panahon niya, hawak niya sa liig ang kapulisan. Ang Senado, ang Kamara, hawak niya sa liig ang mga judges. Kaya talagang hindi yan uubra. Pero ngayon na wala na siya sa katungkulan, siguro naman mga kaibigan, dapat na talaga itong singilin dahil ang mga dugo ng mga tao na yun, mga kaibigan, na nabubo doon sa mga lupa na yan na kung saan sila ay pinatay. Mga kaibigan, hindi yan biro. Hindi yan isang sisiw na pinatay mo o isang langgam na tiniris mo lang. Tao yan, mga kaibigan. Tao. Merong kaluluwa. Mga kaibigan, wala na siyang pinagkaiba sa mga terorista. Di ba yung mga terorist, pag tsumutsugi, para lang tsumutsugi ng mga manok, mga sisiw, di ba? Wala siyang pinagkaiba sa terorista, mga kaibigan. So, eto ang hiling ko sa ating Pangulo. Papasukin mo na dito ang ICC. Papasukin mo na para talagang imbestigahan na lahat-lahat ng mga AJK na nangyari doon sa kanyang panahon. Start doon sa kanyang pagiging mayor. O sabihin na natin kahit hanggang 2019 kasi hanggang 2019 doon tayo kumbaga naka-join pa tayo noon sa ICC. Kasi 'di ba nagkaroon na ng investigation and then hanggang 2019 pwede yan kasi 2019 nasa ICC pa tayo. So yun mga kaibigan, kailangan talaga yung papasukin ng ICC para talagang mabigyan na ito ng hustisya. Dahil sino ba naman ang maglalakas ng loob na imbestigahan ang dating presidente? Gayong marami natatakot dahil alam naman natin na ang dating presidente may mga kontak sa mga taong labas. May mga kaibigan, mga matatalik na kaibigan ng mga taong labas. NPA. Anytime, pag sinabi niya, itsugi mo tong si tsugi agad. Diba? So mga kaibigan, wag na tayo dito maglokohan, no? Itong mga DD sheets na nagtatanggol sa kanilang mga puon. Wag na tayo maglokohan dito. Alam niyo ba ang sabi sa Bible? Kung alam mong mali, pero nakikiayon ka, kasama ka rin doon sa kaparusahan na ibibigay doon sa tao na kinakampihan mo. Yan ang sabi sa Biblia. Hahanapin ko yung verse na yan, mga kaibigan. Ipopost ko dito yan. Ulitin ko ang sabi sa Bible. Kung alam mo nang mali ang ginagawa at kinakampihan mo at pinagtatanggol mo pa, yan ay kasalanan. Meron kang parte doon sa kaparusahan na ibibigay sa taong iyan. Kaya mga kaibigan, maghunos dili kayo. Huwag niyong kakampihan ang mali. Ang mali ay mali. Kahit
hanapan mo man ng mga kung ano-ano mga reasons, ay yung pinatay niya, mga ano lang naman yun. Ay hindi, mga pinatay niya, mga ano naman. Wala, mga kaibigan, wala siyang karapatan na pumatay ng tao. Diyos lang ang maaring kumitil ng buhay ng tao, walang iba. Ba? Basahin ko muna to. Sa pananaw ko po, kung nawala tuloy. Idol kita noon, sana hindi ka, sana hindi ka nagiging bias. Ikaw nagsabi noon na mga dilawan panay paninira kay Apo, PBBM, Apo Lakay, magnanakaw diktador. Ngayon, nauulit lang ang ginagawa nyo kay Tatay Digong. Excuse me po, no? Kay President Marcos Sr., walang ebidensya. Nakita nyo naman, di ba? 986 na kaso. Hinarap yan ng Marcoses. Walang umubra. Puro mga binasura. Kasi hindi totoo. Kay Tatay Digong, maraming ebidensya. Ano pa? Yung mga sinasabing pagpatay ng martial law. Wala naman eh. Kay Tatay Digong, ang daming lumalabas. Ang daming mga nag-iiyakan at naghahanap ng hustisya. May mga pangalan, may mga edad sila, may mga pamilya sila na nawala ng buhay. Totoo yung tungkol kay Tatay Digong na mga LJK, totoo. Pero yung sinasabi mo kay President Marcos, hindi. No? Hindi ako bias. Sinasabi ko dito ang totoo. We're exposing the truth. At sana naman ay magising ka sa katotohanan. Ano pa? Biglang nawala. Ronaldo, Quebec. Dapat talaga pumasok ang ICC dito sa bansa natin na malitis si Digong sa mga kasalanan niya. Correct po kayo, no? And then, Merly Pasquito, tama, kaya dapat lang managot ang mga may kagagawan. Correct, no? LGC Closen, Ma'am, alam po yan ang lahat. Wala po tayong magagawa dahil may sa demonyo ang mga isip ng tao para pumatay. 2024 na po, magpatawad sa kapwa, Ma'am, ingat. Alam mo, andun yung pagpapatawad. Pero ito, tanungin kita. Kailangan ng hustisya ng bawat tao. Halimbawa ikaw, yung ginawan ng EJK, anak mo. O kaya kapatid mo. Diba? Anong masasabi mo doon? Pwedeng magpatawad, pero kailangan pa rin ng hustisya. Ang sabi sa Biblia, pag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Diba? Nasa kanta pa nga yan eh. Kapag buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Huwag niyong ipagtanggol ang kasamaan. Huwag niyong hanapan ng reason na ay ganito naman, ganyan naman. Huwag kayong maging tagapagtanggol ng mga kasamaan ng tao. Dapat ituwid natin. Huwag yung ipagtatanggol niyo pa ang mga masasama. Diba? And then, sandali. Biglang nawawala. Okay. Sandali Juliet Paclebar, sa pananaw ko po, kung bakit pinalaki ang sahod ng mga kapulisan ay may mga kinalaman lahat yun sa kanyang mga plano. Aking opinion at pananaw lang po. Ay nako, alam mo ba Juliet Paclebar, naisip ko na yan. No? Naisip ko na yan na kaya niya pinalaki ng husto ang sahod ng kapulisan. Kasi nga, para sunod agad sa kanya, di ba? Para kahit anong sabihin niya, sunod agad sa kanya. Yun ang dahilan. I-despoiled niya ng husto eh.
At sa sobrang pag-i-spoil niya, kahit meron ng ginawa na EJK, ay okay lang. Walang investigation. Sagot niya. Di ba sinasabi niya palagi, patayin mo yan. Sagot kita. Patayin mo. Sagot ko yan. Hindi ka makulong. Di ba? Sinasabi niya palagi yan. In-spoiled niya talaga para sa kanyang plano na EJK. Sabela Duenas Agapito, watching from Riyadh. Salamat po sa panunood. Yan. At sa suporta, Rose Reyes, Digonio, ang Satan's advocate, Didi Shit, hihilahin kayo ni Digonio sa impyerno. Mga kaibigan, di ba meron na siyang statement na, yung statement niya sa sinasabi niya na, hindi tayo mapupunta sa langit, isasama ko kayo sa impyerno. Yun ang sinabi niya sa mga DD sheets, mga kaibigan. Kaya nga di ba sabi ko, nagbiro ako na, mga DD sheets, mag-ready na kayo ng water. Kasi balita ko, wala daw tubig dun eh. Sobrang init dun, walang tubig. Kaya mga DD sheets, no, maghanda na kayo ng tubig. I-ready nyo na yan kahit saan kayo pumunta kasi hindi nyo alam kung kailan kayo magaganon, di ba? Mag-ready na kayo ng tubig, magbaon kayo palagi kasi walang tubig sa impyerno. Isasama kayo ni Digong eh, di ba? Ano pa? Ted Tobias, good afternoon, Admin Rich. Good afternoon din po sa'yo. Yan. Ronaldo, Quebec. If ano ang inutang, yun din ang kabayaran. Tumpak! Tama ka dyan. Yung sinabi ko kanina, di ba? Kung anong yung inutang, kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Di ba? Tama ka dyan. Pante, no. Ang isang nakakatakot, maraming kaluluwa ang maisama ni Dutz sa impyerno, tulad ng mga pulis na sangkot at nagamit sa mga pagpatay. Kure ka dyan, marami talagang maisasama sa impyerno. Pati yung mga DD sheets na talagang kinakampihan siya. Kasama yung mga yan, no? Herona Ramos Jenny, magandang hapon din sa'yo. Herona Ramos Jenny, no? So, Merly Pasquito. Tama, kaya dapat lang managot ang may kagagawan. No? So, ayan mga kaibigan ha, hindi nila pwedeng sabihin na fake news yan, na hindi totoo yan. Kasi kitang-kita nyo naman, di ba? Yung sabi ni Digong, kitang-kita nyo naman, mga kaibigan, dinig na dinig nyo yung sinabi niya. Ano natin ha, yung sinabi niya. Okay, i-reply natin yung sinabi niya. Police Colonel Eduardo Lasierto, Ang intelligence funds, binili ko, pinapatay ko lahat. See? So, sino-sino yung nakalagay dyan sa video na yan na gusto niyang ipapatay? Yung pare, no? And then si Dilima, Laila Dilima. Hindi lang natupad yung mission kasi yung hotel na kung saan nag-i-stay si Dilima, mga kaibigan, ay maraming trees, no? So yung sniper, hindi niya maano kung nasaan yung kanyang target kasi maraming trees at super heavy ng security, no? So hindi sila nag-prosper sa ginawa nila. So ano pa mga kaibigan? So yung bandang dulo, tingnan natin Yung bandang dulo pa, yung sinasabi niya na o si Parahinog, mga kaibigan. What happened in that incident in Loud Quarry when there was a rape of drug pushers? You said that the
the death squad killers themselves were asked by Duterte to rape. Yes. Did I hear correctly on that? Yes, I witnessed it. You witnessed it? Yeah, not only he raped, Duterte instructed to rape these suspected female drug users. Rape, But okay. also, Pinaparape. we were required to be an audience during the rape investigation. All investigation with rape. Investigation with rape. Raping. Well, mostly your colleagues. No, they were civilian assets from Andaw rebel reformists. They were present during the investigation in Laon Quarry. Yes. And Superman was also there? Superman was also there. Yes, he was there. So he was a spectator to the rape. Spectator. We were the spectator because we were required by Superman to witness. Then after the rape, kill the victim. Hindi mo kasama ninyo. Pinagtigok ko talaga. Masasabi ko, Hmm. ang taong bayan Ano sabi? Na required sila na manood habang nire-rape yung mga babae na suspected drug user. Gawain yan ng isang tao na lango sa droga. Di man lang niya naisip, pero siyang anak na babae. No? Hindi niya naisip yung nanay niya babae. Hindi niya naisip yung kabit niya babae. Yung asawa niya babae. Sa bagay, mga kaibigan, di ba? Naalala niyo yung investigation ni Dilima, mga kaibigan? Yung investigation ni Dilima, hiniya, no? Hiniya nila si Dilima, di ba? Talagang ano niya yun, yung pinakita doon, no? Pinakita doon yung marital affair, yung affair ni Dilima doon sa driver, pinakita doon. Mga kaibigan, sa totoo lang mga kaibigan, dapat hindi na nila inaano yun kasi kumbaga personalan na yun mga kaibigan eh. Diba? Ako sa totoo lang, during that time mga kaibigan, anong nangyayari yun? Suportado ko pa noon si Duterte. Andun pa yung support ko kay Duterte, pinaglalaban ko yan. Pero doon sa nangyari na yun na investigation, na hinihiya nila si Dilima, na ine-expose nila yung mga personal na mga bagay na gano'n, mga kaibigan, ako mismo, parang naano ako sabi ko, hindi ito maganda. Pinaglaruan nila yung pagkababae ni Dilima na in-expose nila ng ganyan na personal yun eh. Wala naman silang pakialam doon. So doon pa lang no, talagang sabi ko, bakit ganun? Parang merong may mali na nangyari na nalabag yung kumbaga yung karapatan ni Dilima para doon sa kanyang personal na buhay, no? So may mali doon mga kaibigan. Doon pa lang sabi ko parang iba talaga ang babastos, no? So doon mga kaibigan makikita mo kung anong klaseng pagkatao meron yung dating Pangulo, no? So kaya naman pala yung sinabihan niya noon yung Australian missionary, no, na napatay sa Davao, 'di ba? Yung joke niya mga kaibigan na sana daw bago namatay, no, bago daw pinatay yung Australian missionary, sana daw nauna daw siya sa pila. Tinuligsa siya ng buong Pilipinas at marami pa taga ibang bansa, tinuligsa siya dahil sa kanyang joke. Joke lang daw yun, mga kaibigan. Pinatay na yung tao, unli-rape bago pinatay, pagkatapos magjo-joke ka ng ganun. Anong klaseng utak meron ka? Gawain lang yan ang mga lango sa droga. Diba? So alam na natin, totoo pala talaga mga kaibigan, hindi na nila maipagkakaila. Plus ano pa mga kaibigan? Yung mga anak, di ba? Mga anak pa. Yung dito, talakayin nga natin to.
Yung tungkol doon kay kay Sara Duterte. Alam niyo na yun, yung kay Sara Duterte. Okay. Ito mga kaibigan, yan. Davao Mayor fires media office chief who was at party raided for drugs. Ayan, nangyari yan mga kaibigan nung panahon niya ng panahon niya ng kampanyahan ha. Pangalawa, tignan natin. Yan. Finire down niya mga kaibigan kasi nga nalaman ng taong bayan. So finire niya muna, pinatalsik niya, pinaalis niya sa pwesto. Yan. Ito yun mga kaibigan. Tignan natin Arrested party-goers question why ex-Davao City Info executive allowed to live drug raid. Tapos ano pa ito? Kamukat-mukat mo, mga kaibigan, tinan mo Sara Duterte, info officer, admits she was at beach party, later raided for drugs. Ano pa mga kaibigan? Ayan. Kamukat-mukat mo, magugulat ka na lang na siya ay nasa Office of the Vice President na. Yan. Jerry M. Tupas, Chief Media and Public Relations Division. Yan siya, Jerry M. Tupas. Ibig sabihin mga kaibigan, tinanggal siya nung nahuli, nahuli na, merong sangkot sa droga, sa beach party. Pagkatapos, nung naging Vice President na si Duterte, ibinalik siya ngayon. Andiyan na siya sa Office of the Vice President. See? So mga kaibigan, kita nyo ang mga Dutertes, nasasangkot sila lahat sa, alam nyo na, diba? Pati si Pulong Duterte. So, sino ngayon ang talagang nagpupulburon? Sino ba ang maraming mga tattoo? Sino ba ang hihilig sa mga akro? Diba? Si PBBM, kita mo naman si PBBM, diba? Healthy living, clean living, kahit nga sigarilyo, wala, hindi marunong magsigarilyo. Ang mga anak ni PBBM, maayos. Diba? Matatalino, mga professional, magagalang, hindi ka makakarinig na merong nasangkot sa iskandalo. Wala kang maririnig na ganun. Pero ang mga Dutertes, laging sangkot sa mga iskandalo at big investigation pa tungkol sa droga. Sino ngayon ang talagang gumagamit ng pulburon? Alam niyo na kung sino. So mga kaibigan, basahin ko na muna ang inyong mga comment at ako'y magpapaalam na. Carlo, marami pong salamat sa iyo pong panunood, no? Ronaldo Quebec, Juliet Paclibar, marami pong salamat. Jose Reyes, salamat po sa panunood, no? Sebelia Duenas Agapito, marami po salamat. Rose Reyes, marami pong salamat. Edgy C. Closen, marami pong salamat. No? Sino pa? Merly Pasquito, marami pong salamat. Mel Nicole, marami pong salamat. Mirlove Arky, marami pong salamat sa panonood. Yan. At salamat din po sa mga nanood, sa mga hindi po nag-comment. Marami pong salamat. Ted Tobias, marami pong salamat. No? So, mamaya po muli, pag may vacant time ako,
ako po ay magla-live uli. No? Maraming po salamat. Panoorin po ninyo yung video na sinasabi ko. Nandito po, nakapost. No? Kani-kanina lang. So, maraming po salamat. Admin Rich po muli ito. Nagsasabi palagi na suportahan natin ang ating Presidente, PBBM, at ang kanyang buong administrasyon. At fight fake news. Expose the truth. Bye! Kita nyo na mga guys. Admin Reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.